Sa video na ito, makaka-relate lang ang mga naliligo. Ano nga ba ang mas mainam ipanligo? Mainit o malamig na tubig? Sa umaga, maraming tao ang instinct na iikot agad ang gripo papunta sa mainit o kaya naman magpapakulo ng tubig. Lalo na kapag malamig ang panahon o kagigising lang. Madalas, mas madali kasing gumalaw ang katawan kapag may init na tumatama sa balat. Pero kapag tirik ang araw at pawis na pawis ka, iba ang dala ng malamig na tubig. Isang buhos lang, parang biglang nagre-reset ang pakiramdam mo. Ngayon, dahil may water heater na sa maraming bahay, kaya mo nang pumili kung gaano kainit o kalamig ang tubig. Isang pihit lang. Pero ang tanong, alin ba talaga ang mas mainam sa katawan? Mainit ba o malamig na tubig ang mas may benepisyo kapag naliligo ka? Importante ang pagligo sa buhay ng tao dahil unang-una sa lahat, magiging mabaho ka kung hindi ka naliligo. Ang pagligo kasi ang tumutulong mag-alis ng dumi, pawis, bakterya at amoy sa balat. Sa buong araw, naiipon sa katawan ng tao ang alikabok, oil na mula sa balat, at mga mikrobyo na pwedeng magdulot ng irritation o infection kung hindi mahuhugasan. Bukod sa kalinisan, nakakatulong din ang pagligo para gumaan ang pakiramdam, ma-relax ang muscles at mas maging presko ang katawan, lalo na pagkatapos mag-exercise o magtrabaho. Kaya ang shower ay parte ng tamang personal hygiene at pangangalaga sa kalusugan. Pero ngayon, ito ang mas malaking tanong. Ano ba talaga ang mas dapat nating ipanligo? Mainit ba o malamig na tubig? Gets na gets kung hilig mong ipanligo ang mainit o maligamgam na tubig. Mas madali kasi itong tanggapin ng katawan kumpara sa biglang buhos ng malamig. Kapag malamig ang panahon o kagigising mo lang, parang mas komportable at mas nakaka-relax ang init sa balat. Marami ang nagpapakulo ng tubig sa umaga, lalo na sa mga lugar na malamig ang panahon. Kung may water heater ka naman, kadalasan nasa 37 degrees Celsius hanggang 40 degrees Celsius ang komportableng range para sa karamihan ng tao. Yan ang temperature na maligamgam hanggang mainit pero hindi nakakapasok. Ngayon, ano ba talaga ang epekto ng mainit na paligo sa katawan? Kapag naligo ka sa tubig na nasa humigit kumulang 38 degrees Celsius to 40 degrees Celsius, nagre-relax ang mga blood vessels mo o ang tinatawag na vasodilation. Dahil dito, mas dumadaloy ang dugo sa balat at muscles. Pwede itong magdulot ng bahagyang pagbaba ng blood pressure habang naliligo at makatulong sa pagluwag ng naninigas o pagod na muscles. Tumataas din ang core body temperature mo habang nasa mainit na tubig. Pagkatapos mong maligo at lumabas sa mas malamig na paligid, unti-unting bumababa ang temperatura ng katawan. Ang natural na pagbaba na ito ay bahagi ng proseso ng katawan bago matulog. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang pagligo o pag-soak sa mainit na tubig, mga 1 hanggang 2 oras bago matulog, ay maaaring makatulong sa mas mabilis na pagkaantok at mas maayos na kalidad ng tulog. Ang epekto ay konektado sa natural cooling process ng katawan, hindi dahil pinapatulog ka ng init mismo. Kapareho ito ng pag-soak sa hot spring o pag-upo sa jacuzzi. Ang init ng tubig ay tumutulong magpaluwag ng muscles at magbigay ng pakiramdam na relaxed ang buong katawan. Pero pagdating sa sobrang init na tubig, dapat ka na mag-ingat. Ang tubig na lampas 43 degrees Celsius ay nagsisimula ng maging delikado para sa balat, lalo na kung matagal ang exposure. Sa humigit kumulang 48 degrees Celsius pataas, pwedeng magkaroon ng paso sa loob lamang ng ilang minuto. Mas mataas pa dito, mas mabilis ang posibilidad ng skin burns. Bukod sa paso, ang sobrang init na paligo ay pwedeng magdulot ng pagkahilo o lightheadedness dahil sa biglang pagluwag ng blood vessels o vasodilation. Kapag lumuwag ang mga ugat, mas maraming dugo ang napupunta sa balat at pansamantalang bumababa ang blood pressure. Dahil dito, pwedeng makaramdam ng panghihina, panlalabo ng paningin o sa ilang tao, pagduduwal. May kinalaman din dito ang dehydration. Kapag mainit ang tubig, mas umiinit ang katawan at mas nagpapawis ka, kahit hindi mo gaanong napapansin habang naliligo. Ang pagkawala ng fluid sa pamamagitan ng pawis ay maaaring magpababa pa lalo ng blood pressure at magpalala ng hilo o panghihina, lalo na kung kulang ang ininom mong tubig bago ka maligo. Mas mataas ang risk nito sa matatanda, buntis, may sakit sa puso, may problema sa blood pressure o umiinom ng maintenance na gamot na nakakaapekto sa blood pressure.
Kaya kung maliligo gamit ang mainit na tubig, iwasan ang sobrang taas na temperatura, huwag magtagal ng babad, at siguraduhing well-hydrated ang katawan. At kung mahilig ka sa mainit na paligo, siguraduhing nasa ligtas na range lang, maligamgam hanggang katamtamang init. Around 37 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. Komportable, nakaka-relax at may benepisyo, basta hindi susobra. Ang mga mahihilig sa cold shower ay masasabi nating malakas ang loob. Bakit kamo? Aminin natin, mahirap maligo kapag malamig. Hindi kasi madaling tanggapin ng katawan ang malamig na tubig. Sa unang buhos pa lang, biglang bibilis ang paghinga, kikilabutan ng balat at mapapaatras ka pa. Minsan, mapapasigaw o mapapakanta ka pa sa lamig. Normal ito. Tinatawag itong cold shock response, natural na reaksyon ng katawan kapag biglang na-expose sa malamig na tubig. Pero ano ba talaga ang epekto ng cold shower? Kapag naligo ka sa malamig na tubig, karaniwan nasa 10 to 20 degrees Celsius, nag-activate ang fight or flight response ng katawan. Dahil sa biglang lamig, naglalabas ang katawan ng stress hormones tulad ng norepinephrine. Ang hormone na ito ay may papel sa alertness, focus at energy, kaya mas pakiramdam mo ay gising at alert ka pagkatapos. May mga pag-aaral na nagpapakita na tumataas ang level nito kapag na-expose sa malamig. Ang hormone na ito ay tumutulong magpataas ng alertness at focus. Kapag tinamaan ng malamig na tubig ang balat mo, sumisikip ang maliliit na blood vessels sa ibabaw ng balat. Ito ang tinatawag na vasoconstriction. Ginagawa ito ng katawan para i-preserve ang init at masigurong may sapat na dugo ang mahahalagang organs tulad ng puso at utak. Pagkatapos mong lumabas sa lamig at uminit ulit ang katawan, muling lumuluwag o bumubukas ang mga ugat. Dahil sa pagbabagong ito sa daloy ng dugo, mas pakiramdam mo ay nagising at mas active ang katawan mo. May tinatawag ding thermogenesis. Ito ang proseso kung saan mas nagtatrabaho ang katawan para gumawa ng init kapag nalalamigan. Dahil dito, bahagyang tumataas ang calorie burning habang sinusubukan ng katawan na panatilihing normal ang temperature nito. Take note, maliit lang ang dagdag na calories na nasusunog dito. Hindi sapat ang cold shower para magpapayat. Noong 2016, may isang randomized controlled trial sa Netherlands na nagpakita na ang mga taong nagdagdag ng 30 hanggang 70 segundo na cold shower araw-araw sa loob ng 30 araw ay nagkaroon ng mas mababang bilang ng pag-absent sa trabaho dahil sa pagkakasakit kumpara sa mga hindi nag-cold shower. Sa ilang research, nakita na ang paulit-ulit at kontroladong cold exposure ay maaaring magpataas ng ilang antibodies tulad ng IgA, IgG, at IgM, pati ng immune signaling molecules gaya ng interleukin-2 at interleukin-4. Ang mga ito ay bahagi ng depensa ng katawan laban sa impeksyon, kaya posibleng mas maging handa ang immune system response kapag may pumasok na virus o bacteria. Nangyayari ito dahil na-activate ang white blood cells o leukocytes. Gumaganda ang circulation dahil sa pag-skip at pagluwag ng blood vessels at nagkakaroon ng mild stress adaptation na maaaring makatulong sa regulation ng immune response kapag hindi sobra ang lamig at maayos ang kondisyon ng katawan. Pero mahalagang tandaan na ang cold shower ay hindi garantisadong pampalakas ng resistensya at hindi ito kapalit ng bakuna, tamang tulog, balanced diet, o medical treatment. Maaari itong makatulong sa immune readiness pero bahagi lang ito ng mas malaking healthy lifestyle. Kaya may mga sauna at spa na nag-o-offer ng malamig na plunge pools na umaabot minsan sa 10 to 15 degrees Celsius. Ginagamit ito pagkatapos ng mainit na sauna para sa contrast therapy, alternation ng init at lamig na maaaring makatulong sa circulation at muscle recovery. Pero hindi nire-rekomenda ang cold shower o cold plunge sa mga may sakit sa puso, uncontrolled high blood pressure, history ng stroke, severe asthma, Raynaud's disease o high-risk pregnancy dahil ang biglang lamig ay maaaring magpataas ng blood pressure at magdulot ng cardiac stress. Ang sobrang lamig din, halimbawa, ice bath na mas mababa sa 10 degrees Celsius o matagal na exposure ay maaaring magdulot ng hypothermia, matinding pagtaas ng blood pressure at posibleng komplikasyon sa puso, lalo na kung hindi sanay ang katawan. Kaya ang cold shower sa umaga, pwedeng pampagising. Hot shower sa gabi, pwede ring pamparelax. Pero alin man ang piliin mo,
Dapat nasa ligtas na temperature at akma sa kondisyon ng katawan mo. At ang pinakaimportante, ang naliligo ka. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.